Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Let's talk first about your life before Mr. International. Sadly, ang dami ko nagawang kalokohan. Bakit kinakailangan mahanap mo yung tatay? Gusto ko malaman kung sino talaga yung tatay ko po. Natuto ka manigarilyo, uminom ka, basag ulo ka. Busted. Have you gotten indecent proposals? Pinipikit ko na lang po yung mata ko. Ibigay sila ng presyo. Hindi ko ipagpapalit. Yung relasyon ko sa Diyos. Charlie, maraming salamat. Thank you din po for having me. Marcos, maraming salamat. Thank you, Tito Boy, for having me. Grabe yung opportunity ito. Maraming salamat sa pagkakataong ito na makapagkwentuhan tayo. Charlie Cook, Yes, Charlie po. kwento ng pangalan mo. Yung Charlie po talaga, ayun po yung real name ko. And then yung Cook po, sa surname po yun ng biological father ko na Dutch. The reason po kung bakit ako nakilala sa Charlie Cook kasi inaanap ko po yung father ko po noon. Bakit kinakailangan mahanap mo yung tatay mo? Kasi bata pa lang po ako, gusto ko malaman kung sino talaga yung pinanggalingan. And your foster parents didn't mind? Ay, hindi. Actually, kaya po din nila ako ni-legal process ng adoption. Kasi sabi po ng mami ko, yung foster parent ko, na natatakot siya kasi baka pag dumating yung araw na dumating yung tunay kong tatay, baka mahirapan po ako kunin. So gusto niya yung best po para sa akin, para makuha po ako. So paano napunta sa point na, of course you discovered that he is married to a Filipina. Yearly po, pumupunta po yung asawa niya tsaka yung anak niya po sa Philippines. Hanggang sa minute po nila ako sa Olongapo City. And then, ayun, may binigay pa po sa aking laptop na regalo daw ng tatay ko. Sabi ko, ayoko po tanggapin kasi naiya ako. And then, so tinanggap ko na rin po. Tapos binigyan din po ako ng pera. And then, after nun, nakausap ko po si JP. Tapos, Magkano? 3,000 pesos po. Pesos, oo. Pagkatapos po, ayun, umuwi na po kami. Then kinabukasan, parang napansin ko, medyo naglaylo yung communication namin ng tatay ko po. Hanggang sa hindi niya na ako message. Tinanong ko po yung asawa. Kasi sabi ko, ano pong sinabi niyo? Bakit gano'n? Nagkita lang naman po tayo. Sabi niya, hindi ka naman talaga anak. Di mo nga siya kamukha. Tanggap ko na po na, hindi niya ako tanggap. Sa iyong palagay, bakit biglang nagbago? Siguro dahil dun po sa kung anong sinabi ng asawa niya. Kasi ayun lang po that moment na nag-meet kami. Then after nun, biglang everything changed completely talaga. Ano ang sinasabi ng foster parents? Okay lang yan, nak, nandito kami ni daddy mo. Mahal na mahal ka namin. Yan ang kwento ng buhay mo. Oo. Marcos, let's talk first about your life before Mr. International. Grabe, Tito Boy, hindi madali yung life ko talaga actually. Sa aming magkakapatid, ako yung panganay. So, di ba, as a panganay, kailangan maging magandang role model sa mga kapatid ko. Pero, sadly, ang dami ko nagawang kalokohan. Dumating pa nga po yung time na naglayas ako sa amin. Kasi yung father ko, sobrang strict niya. Graduate siya ng seminary eh. Natuto ka manigarilyo? And yes, I'll be honest. Uminom ka? Uminom. Basag ulo ka? May times po. Okay. Parang second life ko na to. Anong nangyari? Nakabangga dito boy. Cause that. Paano nabago ang buhay mo ng insidente at ng aksidenteng ito? Naging mas responsible ako. Kaya yung mga unnecessary things, tagang binawasan ko na yung mga pag-imik-imik. I spend more time with my family. Nasaan ka ngayon sa buhay mo? Stable na ako as of now. Diba? I'm grateful for the things that I have while working for the things that I want. Yung magkaroon ng magandang career, diba? As I win Mr. National Universe Philippines. Diba? Gusto kong dumating yung time na ako magpo-provide sa family ko. Yan ang pangarap. Yes. Sa isang araw, ikaw naman ang mag-provide sa family. Okay, sinabi mo yung Mr. International, you just won Mr. International National Universe Philippines. Kailan nag-umpisa yung karera sa pageantry? Actually, Tito Boy, it started a decade ago. Oh. Back when I was grade 7. Yun, so
Pagpasok ko ng school na yun, nagkaroon sila ng search for Mr. and Miss St. Thomas Academy. So, sumali ako that time. What were the lessons that you learned in that journey? Just be yourself. Diba? And if it's your time, the judges will see through you. Paano ka naman napasok sa mundo ng pageantry? Nangyari po niyan, naglalakad po ako. Tapos may tumatawag po sa akin, Kuya, hindi ko po pinapansin. Kala ko po kung ano lang. Hanggang sa nilapitan niya po ako, sabi niya, nagmo-modeling ka? Sabi ko, hindi. Tapos sabi niya, gusto mo bang mag-join sa Mr. Zambales? Sabi ko, ayoko po kasi hindi ko pangarap maging artista. 2 weeks po yun, napinilit po ako ni Kuya, may call and text talaga. Please, Charlie, parang awa mo na. Hanggang sa, sabi ko, napag-desisyon ako sa sarili ko, okay, mag-screen ako Mr. Zambales. Then, pagkatapos po nun, Masaya ka nag-continue. nung natanggap ka? To cut the long story short, nanalo po ako ng Mr. Zambales. First runner-up po ako. Then pagkatapos po nun, kala ko tapos na yon kasi sabi ni Kuya Mike, mag-join lang ako. Then hanggang sa meron pa palang kontrata po. Tapos sabi ko, bakit para 10 yan? For national daw. Sabi ko, ayoko po talaga. Hanggang sa nagmamanikluhod si Kuya Mike, talagang sinusuyo niya ako, please Charlie, hindi kita pababayaan. So, pinagkatiwalaan ko po siya. Ayoko po kasi. Si mami ko po kasi religyoso. Nanood siya? Opo, supportive. Nung sa Bales. So anong reaksyon niya? May swimwear, may, di ba, may national costume. Nakakatawa po, tuwing tatawag po ako lalabas, talagang tatayo po siya papalakpak. Nakaka-proud. Tapos lagi ako naiiyak sa stage kapag nakikita ko siya. Kasi alam niyo po, yung, parang ako yung may ayaw. Kasi nga, dahil nga sa, nagbabasa po ako ng Biblia. Alam ko mga against yung mga ganun. Hanggang sa, sabi ng mami ko, siya pa nagpupursige, sabi niya, nak, nandito ka na, ilaban mo na yan. Hanggang matatapos din naman yan eh. Tis-tis ka lang ng kaunti. Okay. So, ayun na, pinangawakan ko na lang po yung sinabi ng mami ko. Kailan ka unang nanalo? Freelance model siya, Mr. Faces. Tapos, nagsimula yung journey ko ng Ginoo na. Yan, yung first ever Ginoong Santo Tomas, 2023. And you won that contest? Yeah, I won. Pero Tito Boy, before ako mag-pageant ng Ginoong Tomasino, and before matapos yung case ko, I was baptized as a born-again Christian. And the victory. Okay. Victory. Yeah. Siguro Tito Boy, kaya ako nananalo sa pageants eh. Dahil? Kasi I carry God with me. Hindi ba labag sa iyong paniniwala, hindi ba labag sa iyong faith, yung pagsali sa mga beauty pageants? To be honest, sinabi rin sana ng spiritual father ko yun. Sabi niya, nasa point din kasi ng tao yan, di ba? Kung paano mo siya titignan. So, kaya dito ba ginagawa ko, every time na mag-join akong pageant, nag-share ako sa kanila ng word ni God, di ba? Ini-inspire ko sila. Sinong sila? Yung mga fellow candidates ko. Sabi ko, if God put you in it, He will get you to it. Pero nag-i-enjoy ka? Yes, Tito Boy. For me, hindi lang man to laban ko eh. Laban to ng mga taong niniwala sa akin, yung mga taong tumulong sa akin para makarating ako hanggang dito sa national pageant. Ikaw ang nanalo nung Mr. Batangas International. And that paved the way for your joining Mr. International Philippines. And then, ayun nga po, fast forward, Mr. International Philippines. Paano ka napasok nun? Ayun po yung goal po ng Mr. Zambales eh. Na may franchise po kasi sila. Ako po yung naging representative ng lalawigan ng Zambales. And then hanggang sa, ayun po, nanalo din po ako sa... Okay, pag-usapan natin, how was that experience? Itong 3 pageants na nasalihan mo, kumusta? Puyat, dugot pawis po talaga yung nilalaban. Hindi siya madali? Hindi po talaga madali. Sobrang hirap. Ano ang pinakamahirap? Ano yung pinakamasaya? Yung pinakamahirap po siguro is yung tuwing lalabas po ako ng stage. Kasi hindi po ako gamay sa maraming tao. Introvert po ako. Pero pag nakalabas ka na, kasi nananalo ka eh. Pag nakalabas ka na, binibigay mo. Katulad ng sabi ng mama baby mo. Siya po yung iniisip ko nun. Okay. And then, ayun po yung pinakamahirap. Then, yung pinakamasaya ko naman po kapag nakakausap ko po yung mami ko. Sabi niya, ang galing-galing mo. Ganyan, very proud po talaga. Pati si daddy ko po. Pag nandun ka sa contest, hindi ba nabubuo yung, you know, that instinct of wanting to win? Nabubuo po. And then, ayun nga po yung kinakatakot ko na mabuo yun. Kasi parang naghahangad ako ng isang bagay na sa tingin ko na hindi nakakalugod sa mata ng Diyos. Talaga? Ba't ganun ang pananaw mo? Have you gotten indecent proposals during your contest? Marami nagme-message.
Pero ayun nga po, Messages na nagsasabing. na ganito na like, I'll give you anything you want, then patirahin ka sa bahay ko, ganyan. May nagme-message na 100,000, ganyan daw. Okay. Tapos, Paano mo sinasagot ang mga bagay na ganito? pinipikit ko na lang po yung mata ko, di ko na lang po pinapansin. So, it is safe to assume na ito yung last contest mo kung ikaw ang masusunod. Kung ako po masusunod, gusto ko po magpahinga. Is that another way of saying you want to resign? Siguro po. Nakatanggap ka na ng indecent proposal. Humingi sila ng GCash, nag-send daw sila. And I always say na, hindi na po kailangan yung paghanga nyo lang sapat na sa akin. Tapos mag-offer sila na, ibigay sila ng presyo, para daw, Magkano ang mga presyong na may mention? mga And then, ano ang expectations? bilang Tito Boy, yung lalabas ka with them, ganon. Ano yung pinaka-importanting takeaway mo, leksyon? Doon ko nakita yung stories ng iba't ibang candidates na grabe, na yung mga, kung paano sila hinulma nung life nila, kung paano sila nabago, kung saan sila nanggaling. Tsaka napakadami po Tito Boy mga interesting stories. Okay, and knowing that, what did you become? Should always be grateful kasi may mga bagay ka na, iba kaysa mainggit ka, kasi may mga bagay tayo na wala sila. Diba? And vice versa. Yes. Oo. So you should be always grateful in what you have while working for. Napakaganda. So, ano pa, Charlie, ang pangarap mo? Yung nagkaroon po ng simpleng buhay, maging simpleng tao na malayo po sa camera, hindi ko po hinahangad na sumikat. Hindi ko ipagpapalit po yun. Hindi mo ipagpapalit ang... Yung relasyon ko sa Diyos. You're 22, 10 years from now, you'll be 32. Nasaan ka? Siguro nakikita ko po yung sarili ko na graduate na ako, may maayos na buhay, may decenteng trabaho, then inaalagaan ko po yung mami ko, then kasama ko yung little sister ko, then yung daddy ko at yung mga iba ko pa pong mahal sa buhay. Nung sa question and answer portion ng Mr. International, anong itinanong sa'yo? Nung una po, what is the biggest insecurity you had to overcome That was the first question. in your life? Yeah. Tapos first sa question. finals, Sa finals, what will make you a memorable Mr. International? sige nga, bilang pagtatapos ng kwentuhan ito, sagutin nga natin, kung meron kang inseguridad na gusto mong ma-overcome ngayon sa iyong buhay, ano yun at bakit? Siguro yung pagkakaroon po ng low confidence ngayon. Na para matutunan ko ma-embrace ko kung ano yung mga opportunity na lies ahead sa future. Na siguro doon po ako nagkukulang. Then, ayun nga po. That's your insecurity. Wala akong confidence. Doon naman sa final question, what will make you a memorable Mr. International? So, How would you answer that? So, ang sagot ko po dun, a lot of people think na for you to stand out, you must do something impressive. You must do something amazing. But for me to stand out, you have to be a good cause, helping people in need. Like what Martin Luther King said, na not everybody can be famous, but everybody can be great because greatness is determined by service. And I'll always remember and go back to my core value of what my parents instilled in me. And is to be always humble in everything that I do and have humility in life. Totoo yan. At hindi nga naman lahat magiging sikat. But everybody has a chance to be great. Because greatness is attached to the concept of service. Tama. To close this conversation, there were two questions na tinanong, di ba? What was the question? Kung ano unang kong gagawin after ko manalo. And your answer was? Sinabi ko po Tito Boy na babalik ako sa barangay Santa Teresita para magpasalamat at i-share sa kanila yung victory ko. But if I were to ask you again that question now, anong gagawin mo pagkatapos mo makuha ang corona? How would you answer that? Simply, I will give back all the glory to God. Kasi hindi naging madali yung journey ko Tito Boy. And the final question was? What makes you the most memorable Mr. International? And how would you answer that today? I will be the most memorable Mr. International Philippines because I am the type of distinctively handsome man
who strive to uplift others, fostering hope and a positive change. And by that, we can turn personal struggles into stories of resilience and growth, illuminating paths of purpose and faith for many. And that's what makes me a man of three P's: progress, purpose, and passion. And I'm all doing this para sa Pilipinas. Last question. Okay. Marcos, pagkatapos ng kwentong ito, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, pagkatapos ng incidents in your life that shape you to be who you are today, simple lang ang tanong, sino ka ba talaga? Si Marcos Stephen Parcon ay isang anak ni God na nag-make ng disciples and nag-i-inspire sa mga future generations to become better and to do better. Huling katanungan, Charlie Cook, Yeah. sino ka ba talaga? Isang simpleng tao na gusto ng simpleng buhay. Payapa, malayo sa kaguluhan. Ganyan. At isang loving son sa kanyang dalawang magulang na si Rodrigo at Narcisa, and sa loving brother sa sibling ko po, sa little sister ko. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat, Marcos. Maraming salamat. Thank you so much, Idol. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.